Nagtaas na ng Alert Level 3 ang Department of Foreign Affairs sa Gaza na nasa border ng Israel at Palestine. Sa ilalim niyan, inirekomenda na ang voluntary repatriation sa mga Pilipino sa lugar. Pero aminado ang mga otoridad, magiging pahirapan ang paglikas sa ngayon. Magbabalita si Rainiel Pawid. Sa 137 na Pilipinong nasa Gaza ngayon, nasa 70 o higit kalahati na raw ang gustong umuwi. 2 ruta ang tinitingnan na posibleng daanan nila paalis. Yun nga lang, ayon sa embahada sa Jordan, the basic plan actually calls for the exit of our nationals through the north, through near Israel. That is the plan. Unfortunately, the exit point beside Israel is closed because of continuing clashes between Hamas and Israeli forces. An alternative option for the exit of our nationals is in the south through Egypt. Kaya lang, that option is not feasible at this time. Ang dapat na mangyari, magkaroon ng humanitarian corridor para ma-repatriate ang mga Pinoy roon. Pero bago magawa ito, kailangan ng approval at exit clearance mula sa gobyerno ng Israel at Egypt. Gayon din ang ceasefire ng Israel at Hamas para mailikas ang mga inosente. Sa kabila ng giyera ang ilang OFW sa Israel, ayaw magpauwi. Sana po mapag-usapan din yung kasiguraduhan na pwede pa kaming bumalik dito sa Israel in case na maging okay na yung sitwasyon. Sa nakikita ko po kasi nandito yung pag-asa ng marami. Sa laki po ng sahod dito. Kahit po delikado. Sa ngayon, nasa Alert Level 2 status ang Israel pero walang ipinatutupad na deployment ban. Sa tala naman ng Embahada ng Pilipinas sa Tel Aviv, 26 na ang nasagip sa 32 unang naipaulat na missing. Isa ang sugatan sa ospital at isang bangkay ang isa sa ilalim sa DNA testing para matukoy kung Pinoy. 3 Pilipino pa ang kasalukuyang pinaghahanap kabilang na si Gelianor Pacheco. Si Pacheco ang OFW sa Israel na dinukot ng Hamas sa Ashkelon nitong Sabado. Kaya nang mabalita ang may 2 Pinoy na nasawi, agad nagtungo sa tanggapan ng OWA ang misis niyang si Clarice. Sana po nasa mabuti po siyang kalagayan. Kasi ilang araw na po hindi ko po alam kung pinapakain po ba siya. Isang mensahe rin mula sa anak ng employer ng kanyang mister ang natanggap ni Clarice. Dinukot daw talaga ang kanyang mister, bagay na nagkumpirma sa kanyang paniniwalang mister niya nga ang nasa kotse sa video ng umano'y pandurukot. Nakatanggap din ng mensahe si Clarice sa isang hindi kilalang Facebook account. Nagpakilala ito ng kanyang mister. Nag-abiso itong nasa Gaza, malapit sa border ng Egypt. Subalit hindi na siya muling nakausap ni Clarice. Itatrack na ng OWA ang Facebook account upang beripikahin ang lokasyon ng sender. Kasabay niyan, sinabi na ng Embahada ng Pilipinas sa Tel Aviv na naipaalam na nila sa mga kaanak ang masaklap na sinapit ng 2 Pinoy na nasawi sa Israel. Last night, in the most difficult phone call in my career, I spoke to the wife of one of the victims to inform her of this sad news and to convey our sympathies. I promised her that the embassy will provide all the necessary assistance she needs. Hindi pa tiyak sa ngayon kung kailan maiuwi sa bansa ang mga labi, pero ginagawa na raw ito ng paraan ng embahada. Ipinabot naman ni Pangulong Marcos ang kanyang pakikiramay sa pamilya ng 2 nasawi. Anya, mabigat ang kanyang damdamin sa nangyari. Kinukundi na rin umano ng pamahalaan ang nangyaring pagpatay at naninindigan kontra terorismo at karahasan. Ako ang parinigin mo niyan. I will Israel as an atomic bomb. I think it is only Israel may atomic bomb dyan sa Middle East. Ihulog ko na lang yan. Sabihin ko, huwag mo akong ganunin. Yan naman ang opinyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte nang ma-interview ng SMNI News patungkol sa naganap na giyera sa Israel at grupong Hamas. Kung siya lang daw ang masusunod, uubusin niya ang Hamas para matapos na ang laban. Sabi pa niya, dudurugin ko yung Hamas and I will make it the biggest cemetery in the world. Masama rin ang loob ni Duterte na may nadamay na ring Pinoy sa giyera. Pinuna rin ng dating Pangulo ang kawalan umanong aksyon ng Administrasyong Marcos hinggil sa usaping ito. Para sa 1PH, Rainiel Pawid, News 5. Sariwang balita ba ang hanap mo? Simple lang. I-click mo na ang subscribe button at ang notification bell para lagi kang updated sa mga balitang dapat mong malaman.